Okay, Unified Radio TV, we're back again po dito sa ating regular training. Maraming salamat po sa ating nag-unlock sa atin na bigyan tayo ng pagkakataon na siya'y makasama dito sa ating regular training dito sa Unified Radio TV. Maraming salamat po, Miss Brisel Santa Romana. So mga ka-Unified, kahit po nga sabihin, binabagi tayo, pero sa ibang lugar naman po ay patuloy pa rin po nag-aabang yung ating mga dealers. Lalo po dyan sa international, shout out natin mga team natin dyan sa abroad. Sa mampanig ng mundo, magandang umaga po sa inyong lahat. And ngayon po, na hapon na to, ay matutunghayan din natin isa sa pinakamaganda or pinaka dapat na atenan ng ating mga dealers kung seryoso ka sa ating negosyo, yung ating training ngayon na Unified Skills Assessment Program. Dito po tinuturo yung mga skills kung paano po sisimulan ang iyong negosyo online. So, kung ikaw po ay dealer na, napakaganda po ang pagkakataon ito para pag-aralan mo at matutunan kung ano yung mga skills na dapat nating sabi nga ma-equip kayo para gawin or may apply sa ating business. Kung bago ka man, okay lang po yan na makapag-attend kayo dito. See to it lang po after ng ating makapag-attend kayo ng ating opportunity for new entrepreneur, makapag-attend po kayo ng Unified Skills Assessment Program. So, napaka-bless natin kasi pinaunlakan po tayo ng ating speaker na magtuturo sa atin o mag-share kung ano ba yung mga, di ba? Ano yung mga tamang tips or tamang attitude para gawin na tama yung ating negosyo. Siya po siyang CPA by profession and top earner po siya, consistent din po dito sa Unified Products and Services. Malupit po niyan, siya po siyang hub owner, grand upline ng AXN Diamond, Car Achiever, Travel Achiever, sa Millionaires Club, lahat na po nasa kanya top earner. Consistent po to. Ladies and gentlemen, please help me welcome. Bigyan natin siya ng milyong-milyong virtual palakpakan para kay Miss Carolina Martinez. Ayan, good morning everyone. O di ba? Para po sa mga alam ko, yung mga nandito, almost mga members na rin ng Unified. Okay, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. And of course, yung mga nasa international natin, hello po, good morning. At dito po sa Pilipinas, kumusta po tayong lahat? Alam natin na binabayo tayo ng bagyo ngayon, pero just the same, na maganda sa negosyo natin, di ba? No? Kahit dumaan pa ang maraming bagyo, nakatayo pa rin ang negosyo natin. Pero syempre, let's still pray po doon sa mga nasalanta pa rin, no, ng bagyo, and let's help them, no, kung paano rin sila makatulong tayo para makarecover din sila. Ayan, so ano lang po tayo, let's pray. And for the meantime, no, ako po ay invite dito sa ating Zoom, ayan, para po sa presentation, no, kung paano ba gagawin yung negosyo natin. Ayan. So, syempre, bago yan, magpapakilala po muna din ako ng konting background lang, paano ba ako napunta kay Unified, no? Ako po ay an accountant by profession, no? Actually, hindi ko linya, no? Ang marketing, ang network marketing. Pero bakit ako nalinya dito, no? Kasi, unang-una, ang nakita ko po unang-una kay Unified ay yung magandang negosyo. There's payment, ticketing, loading, remittance, all in one, nasa isang platform. Tapos ang nakita ko yung malaking franchise, 600,000, which is by that time, ako ay namurahan pa rin, di ba? Kasi alam ko, pag nag-put up ako isa-isa niyan, ay napakalaki talagang halaga o kapital ang kailangan ko. Kaya nung sinabi sa akin na 600,000, okay na ako doon, pero malupit na katotohanan, wala po akong 600,000 noon, no? Kaya lang, dahil interesado ko sa negosyo, so nagpunta ako sa office, okay. So, nung sinabi sa akin na merong home base, which is the 15,000, no, sabi ko nga bakit merong ganun? Sobrang mura naman nun, di ba? Ngayon, syempre, dahil po interesado ako, hindi na po ako nagdalawang isip. Unang-una, isa lang isip natin, tama ba? Okay. So, anong nangyari po, agad-agad, nung sinabi na merong, kung ano yung nakita ko, the same thing na pwede ko nang magamit yung system. So, nag-avail po kagad ako ng home base, which is the 15,000. No? Wala akong presentation. Basta ang alam ko, pwede na akong mag-start ng negosyo right away. So, that is the traditional. Magbubuk ng ticket, mag-bus. Noong panahon na ako ay sobrang busy. O, di ba? Bakit po ako busy? Kasi 28 years din po ako naging empleyado.
at the same time nagka-clientele. Bakit ang daming ginagawa, ang daming racket, di ba? Kasi nga po, di ba, ang gastos naman ng tao habang tumatagal, nagkakaedad, di ba? Siyempre, una, pinapaaral mo, high school lang, ngayon college na, di ba? So, kailangan talaga natin ng extra source of income. Ayan. Kaya nga po, nung naghahanap na ako ng another source of income, imaginein mo, no, 16 hours na ako nag-work, no, para kumita ng pera, naghahanap pa rin, di ba? Kaya nung sinabi sa akin na may home base, walang pwesto, pwede kong simulan agad, kahit busy ako, nasa bahay lang, pwede. So, green up ko na talaga yung opportunity na mag-start na ako ng negosyo. Kasi bakit? Kasi ang isang na-realize ko rin, no, actually, marami naman akong kliyente na may negosyo, pero alam mo yun, parang sila lumalaki yung negosyo na kung saan nakakatulong din naman ako, no, dahil accountant na ako, na-hire nila ako, to give them, to consult, no, doon sa business nila, financially, na-analyze natin. Pero malupit na katotohanan talaga, wala naman akong negosyo. Kaya sabi ko, na mag-start na ako talaga ng business. Kaya lang, ano bang negosyo? Di ba? Yun eh. Ano bang negosyo pwede ko simulan? Restaurant ba? Sa pagkain ba? Di ba? Kaya lang, sabi ko, hindi naman ako sa pagkain, di ba? Hindi ako mahilig magluto, etc. Di ba? Tapos damit ba yan, etc. Kaya lang sabi ko, kailangan ng kapital, etc. Alam mo yun, ang dami ko rin ng mga iniisip. Kaya nung makita ko po, ang services na kung saan nilalapitan ng tao, kailangan ng tao. So, green up ko na yung opportunity na para matutunan tong negosyo na to. Okay. So, sa madalit salita po, nag-avail po ako ng 15,000 na home base. Okay. So, ginawa ko siya. Kaya lang, sabi sa akin ng kausap ko, ma'am, balik-balik ka lang, learn the business kasi meron pa pong other kitaan. Okay. So, aside sa traditional, meron po itong marketing side, the network marketing side. Siyempre, kung ako tatanungin mo that time, hindi naman po ako ganun ka-negative. Kaya lang ayokong gawin ang network marketing. Kasi bakit? Kasi nga po, sobrang busy ko na gagawin. Tsaka hindi ako into market, di ba? Ang kausap ko, puro numbers. Hindi ko kausap yung mga sa sales, di ba? Yung bebentahan ko, etc. Kaya lang, dahil nga sa ganda rin ng Unified into the trainings na binibigay sa atin, no? Pina-attend ako ng mga seminar, training dito. So, ginawa ko naman, dahil negosyo ko to, wala akong choice kundi bumalik sa opisina para mag-learn, mag-train. Ano yung mga training ko? Yung ONE, ilang beses ko pinuha yan. Yung technical, di ba? Para at least alam mo yun, kasi enthusiast ako na malaman ko lahat ng pwede kong kitain talaga sa negosyong pinutok ko. Hanggang sa nag-attend ako ng DOT, di ba? Marami pa rin akong na-realize dyan sa DOT na yan, di ba? Yung Dealers Optimization Training. And of course, meron isang training which is the skills, the USAP. Yan. Dati ako rin po ay isa sa katulad mo na kumukuha lang din ng skills training. Kasi bakit? Anumang bagay para maging successful ka, di ba? O gusto mong gusto mong may mangyari talaga, lalo na't negosyo na mag-i-invest ka, di ba? Kailangan mo talaga matutunan, lalo na yung sinasabi nilang skills, yan. Kaya lang natutunan ko din, dito pala sa pagnenegosyo natin ngayon, 15% lang talaga yung skills. Pero kailangan siya. Sa 100% na kailangan. Siyempre, the 85% is the attitude o bakit mo talaga gustong gawin si Unified, no? So, yun po yung tinitake up natin during the Dealers Optimization Training kasi yun effectively doing the business. This time naman, ang isi-share ko sa inyo is the skills training. Ano tong skills training na to? Ito yung tawagin natin ay USAP, Unified Skills Assessment Program, no? So, ito po, dito ko po talaga na-i-apply, no? Yung ibang sinasabi na dahil member ka na ni Unified, pwede natin siyang i-share, di ba? Kasi nakita naman natin na dito sa Unified, pwedeng makuha natin yung mga pangarap. Tama ba? Okay. Kaya lang, paano mo nga makukuha yung pangarap mo kung hindi mo naman alam paano nga, di ba? Okay. So ngayon, kung ito yung gusto mong resulta, na gusto mong makuha yung house and lot, gusto mong makuha yung savings na malaki, gusto mong makuha na magkaroon ka ng kotse, makapag-travel ka, di ba? Then, magalupit kayo, even the health, di ba? Gusto natin, good health tayo. No? So, ito yung gusto mo na mangyari sa buhay mo at sa pamilya mo, di ba? So, kailangan, alamin mo rin, ano ba yung gagawin ko? Kasi, ang vehicle natin, opportunity, no? Para makuha na nga natin ito is Unified. Kasi ako po,
nung nakita ko na meron, posible talaga, no? Yung sinasabi nila, nag-attend ka ng UA, dito makukuha mo yung mga pangarap mo, di ba? Tapos unti-unti, nakikita ko may mga top earner, may kumikita ng ganito. Kaya sabi ko, hala, paano nila nakukuha yung ganon, di ba? So doon ako nagka-interest talaga. Kaya inalam ko na. At itong skills na to, ang isa sa nakatulong talaga o isa sa formula, no, para maging successful ka sa ganitong negosyo. Siyempre, number one formula, sinasabi ko lang din, is una yung mindset natin, di ba? Babaguhin talaga natin. We have to have the rich mindset. Okay. Kaya lang, kahit may rich mindset ka na, kung wala ka namang tamang skill set, okay? So, ibig sabihin, skills, yung paano mo ito gagawin, yung action mo, no? Paano mo share yung negosyo, etc. So, paano rin magkakaroon? Then, tamang opportunity, di ba? So, paano rin magiging successful ka? So, yun lang po, yung mindset, skill set, and the right opportunity. So, si Unified na po yung right opportunity. Kaya lang, in doing our business, napakamarami pang success formula. Alam mo kung ano yun. So, eto yan, di ba? Una, number one, yung result na gusto mo. Kung eto yung gusto mo, unang-una, kailangan may goal ka dito, di ba? O bago ka, anong goal mo? May pinapag-goal sa si Apply. Magkano ba ang gusto mong initial na kisain dito? 10,000 ba? O okay lang, mag-start tayo 10,000, di ba? Ako nga nag-start ako 5,000 lang. Kasi bakit? Twinkler pa yun nung araw, di ba? Nung araw talaga no? Ayun. Kasi bigla ko naalala nung araw, syempre, no? Tayo pala ay nasa 9 years na. Grabe. Di ba? Grabe. 9 years na po si Unified. Kaya, ito pong mga natutunan ko na to na formula, di ba? Alam ko na napapunta na ako talaga dun sa resulta na gusto ko. Ayan. Kasi nag-start lang din po talaga ako ng goal. Ayan. Paano yung goal na yon? Bakit mo siya gagawin, no? Ano ba yung financial goal mo? So sabi ko nga kanina, maaaring ito yung 10,000 pesos. Okay, syempre, pag yun yung goal mo, tutulungan ka ngayon ni Upline, paano nyo naplanuhin? Tama ba? Ano ba yung gusto mong organizations? Kasi ako po, nung tinanong din ako dati, di ba tinatanong tayo, 3 to 5 years, anong gusto mo? Isa po sa dinideklara ko, gusto ko magkaroon ng malaking organization. Gusto kong magka-hub, gusto kong magka-coach. Alam mo yung mga ganun yung declaration ko. So, ibig sabihin, malinaw na sa akin, sa plano ko, na ang negosyo ko kay Unified ay hindi lang po ako lang mag-isa dapat. Kasi dito ko nga nakita, pag in-apply mo pala ang leveraging concept, pwede kang magkaroon ng malaking organization. So, yun yung plano ko. Okay. Ngayon, ang tanong din, ito yung gusto mo, magkaroon ka ng organization, plano mo, di ba? Dumami po yung mga katulad ng mga business partners natin dito. Ngayon, ang tanong naman, ano ba yung lifestyle mo ngayon para mangyari? Kasi ako dati, sobrang busy ko, di ba? So, ang lifestyle ko po dati, workaholic din naman ako, di ba? Kaya lang, hindi kumikita ng ganong kalaki, mayaman, di ba? Kaya sabi ko, may babaguhin ako talaga ayon sa plano na gusto ko na organizations, no? Kaya po, nung malaman ko na ito pala yung dapat na gagawin ko, idadagdag ko sa ginagawa ko sa Unified. Dati po ako ay nag-work, then after that, nagkikliyente, pero isinama ko po sa schedule ko na si Unified na ako po ay nagte-training, pumupunta ng office, binigyan ko siya ng oras. Kasi kailangan ako mismo magkaroon ako ng skills, no, ako mismo malaman ko ano ba tong negosyo kasi alam ko sa pagkakaroon ng malaking organizations, kailangan ko magturo din ako, di ba? Okay. So ngayon, ang action na ginawa ko, yun nga, ano yung action na ginawa ko? Unang-una, nag-attend ng training para maintindihan ko. At itong isa sa, isi-share ko sa inyo ngayon na business, ito po yung skills na kailangan dun sa 100% para maging successful tayo. Okay. So ito po yung skills na kung saan, yung tinatawag namin ngayon na 5 fingers. No? Ano yung 5 fingers? Kailangan dito, alam mo yung sinasabing prospecting. Di ba kasi share natin yung negosyo? So, sino yung prospect mo? And then yung prospect mo, paano mo siya effectively mai-invite? And then, ano ba ang mga presentation na gagawin mo? O kailan mo ba siya, saang presentation mo ba siya mai-invite? And then, paano mo ito-close yung deal after the presentation? At paano ka magpo-follow up? Yun po yung sa totoo lang, hindi ko po din dati alam gawin. Okay? Kaya lang, dahil nga po na part of my action talaga is to know this skills training, these 5 fingers na sinasabi namin para po, yun pong natututunan ko din no, sa negosyo na to ay ma-i-apply ko. Ayan. Kaya lang sabi nga, no, aside na ito yung gusto mong gawin sa skills, dapat may tamang mindset din tayo.
o attitude, di ba? So dapat, number one, focus din tayo kay unified, ha? Huwag yung marami kang dala, marami kang bit-bit na ibang mga, okay lang kung may negosyo ka ngayon, isabay mo, pero dapat meron kang panahon na nakafocus ka kay unified. Kasi ako, ganun din naman ako nung una, di ba? Pero pag sinabi unified ako. Inaalis ko muna yung mga kliyente ko, inaalis ko sa isip yan. No, lahat ng bagay, talagang nung nagtitraining ako, focus lang ako. Ngayon, syempre, pag dating sa negosyo, focus na ako kay unified. Kasi wala na akong ibang bit-bit, di mo na ako maaalok ng iba kasi kailangan nga, dahil gusto ko magkaroon ng organization, eh kung palipat-lipat ako or paiba-iba ako, paano ko mabibuild yun? Tama? Okay. Siyempre, number 2, magkukommit din ako. Kaya lang dito, naiintindihan ko nga, hindi lang ako pala magkukommit sa aking, sa unified, kundi sa negosyo, kundi sa pangarap ko na makuha ko yun. Kasi nga, di ba, ang dulo nito, yung resulta na gusto natin. Okay. So nakakita rin ako na dapat meron akong, alam mo yun, attitude ng, yung tinatawag na urgency, di ba? Kasi parang kailangan mangyari na. Kasi bakit? Kasi di naman tayo bumabata, di ba? So nakikita ko yung mga nagiging top earner, mga bata pa sila, nakuha na nila yung gusto nila, di ba? Pero samantalang ako, di ba, hindi pa, kaya hahabol talaga, no? Kaya kung katulad ko, na tawag namin sa mga katulad ko na mga matured, ay mga tweet-tweet. Ayan. Kung katulad na gano'n, ibig sabihin, tawag dito, kailangan din talaga na urgency na tayo, di ba? Kasi para, lalo na kung bata ka, mas maagang makuha yung resulta na gusto mo, eh dapat meron kang sense of urgency. Okay? Ano pa, syempre, yung laging pasasalamat sa nag-invite sa'yo, kay Press Money, no? Na tayo 9 years na, pero still growing, grabe, nag-i-innovate yung system, at ang layo-layo pa nung pwedeng marating. So, pasalamat tayo sa ating mga Sir Jelly Diaz, our Vice President, na napaka-supportive din, of course, di ba? Si Ma'am Farah, na asawa ni Press, di ba? And of course, our mga mentors, di ba? Ang mga training department, di ba? Andiyan yung management, no? Lahat-lahat na, pasalamatan natin sila kasi sila po yung katuwang natin sa negosyo natin. Imaginein mo, di ba? Nandyan ka, the comfort of your house, pero meron kang matututunan na training, na learning, no? Na which is through URTV natin ngayon. Kaya pasalamat tayo, first and foremost, din kay Sir Josh Abunales, na kung saan, di ba, very talaga siya, dedicated dito sa pagkakaroon natin ng Unified Radio TV, which is ang bilis, no, na mapaabot sa atin yung mga trainings na kailangan natin. At isa na nga po dito, itong skills training, no? And of course, kasi nagsisimula tayo mula sa dati kang empleyado, ngayon magiging negosyante ka na o entrepreneur, di ba? So ito po yung mga skills na isa sa mga kailangan natin, no? Or isa sa mga training o learnings na kailangan natin. Kasi nga, ang result na gusto natin, yung ating mga pangarap, di ba? So yung house and lot savings, no? Sabi ko nga kanina, may tamang mindset ka na, may skill set ka na, at nandito ka na sa tamang opportunity para makuha mo ang mga pangarap mo. So go na tayo, ha? Kaya sisimulan ko na. Actually, introduction pa lang po yun. Okay? So ganito, paano ko sisimulan? Ang topic na i-discuss ko, i-share ko sa inyo, sabi ko nga kanina, is the 5 fingers. So saan tayo magsisimula? Siyempre sa prospecting. Tama ba? Okay, sabi mo, sino kaya ang prospect? Bakit kailangan natin ng prospect? Kasi nga po, i-share natin yung magandang negosyo. Di ba, wag mong solohin. Sabi mo, ay, kakompetensya ko ba? Hindi, no? Kasi di ba, nakita naman natin na pag sinishare natin ang 8% ng pwede mong kitain kay Unified ay nandito sa network marketing. Tama ba? So, all we have to do is to share the business. Kaya, sino ba ang mga prospect mo? Okay. Huwag ka na mag-isip. Everybody is prospect, no? Lalong-lalo na yung may mga pangarap, o, di ba? Pero kahit wala pang, hindi pa niya alam, hindi mo pa nabubuhay yung pangarap niya, everybody is prospect na rin. Okay, di ba? Ngayon, dito muna tayo sa prospect. Okay. Sino-sino nga ba yung mga prospect mo? So, pwedeng kakilala mo, pwedeng hindi mo kakilala. Okay, meron tayong tinatawag na warm list o cold list. Sabi nga kanina is, everybody is prospect. Ayan. Sino-sino yon? Everybody is prospect. Okay. Every person that you know is a prospect. Kakilala mo yan, prospect yan, di ba? At yung kakilala ng kakilala mo, prospect pa rin yun. Ha? Hindi mo kakilala,
prospect pa rin yan. Kaya sinasabi namin, everybody is prospect. Huwag ka na mamili. Okay? So, anong gagawin natin? Di ba? Yan. Nakikita niyo ba yung slides natin? Di ba? Magandang lalaki. Prospect yan. Di ba? Pina-prospect yan. Mga magagandang babae. Ayan. Di ba? Medyo may edad. Prospect pa din yan. Everybody nga. Medyo may matured na babae katulad ko. Di ba? At may magandang mukhang babae. May magandang smile. Di ba? Ayan, yung magandang smile na yan, prospect pa rin po si tatay, ha? Huwag mong pagkaitan, may pangarap din yan. Ayan. Kaya nga, everybody's prospect. Ayan, di ba? So, yan. So, ngayon, anong gagawin natin sa mga prospect natin? Di ba? Ang gagawin mo lang talaga, ilista mo. Okay? Huwag ka munang magmili. Basta lahat ng kakilala mo muna, ilista mo. Di ba sabi ni Upline? O, maglista ka 200. Sabi mo, ang dami naman. O, di ba? E tanungin kita, ilan ba kakilala mo sa Facebook? O di ba naglilibo yan? O lilista mo lahat yun. Di ba? O yan, lista lang, lista. Ako ang ginagawa kong pagpapalista ganito. Sulat mo yung pangalan, sulat mo yung location para alam natin kung nasaan siya, sulat mo yung occupation, ano yung pinagkakaabalahan niya. And then telephone number. Okay na muna yun, lista natin. Okay. Kasi after na masulat mo yan, di ba, papakita mo yan kay Upline. Okay, no? Gagawa ka, ang tawag dyan, prospect list, no? Kasi po dito, ang inventory talaga natin sa network marketing is our prospect list. Yan yung mga tao na share natin ang negosyo. Okay, ngayon, pagka, ano mo dyan sa prospect list mo yan, pakita mo kay Upline, i-submit mo, no? Baka mamaya ilang beses ka na pinapagawa ni Upline, di ka pa rin nagsasubmit. Mag-submit ka kasi kailangan yun. Okay? So ako po, Diyos ko, isang cabinet yata yung prospect list. Pwede naman. Kasi ang dami, di ba? Ang dami ko naging prospect. Kasi nga, sabi ko kanina, kakilala at hindi kakilala. Okay. Ngayon, ika-classify kasi natin yung mga prospect na yan. So, sino-sino yan? Ika-classify natin siya according to A, B, C. Okay. Sino si A? Okay. Ito po yung sabihin nating man, no? May money, may authority, may network, may means, o may need, no? Okay. Bakit natin kailangan unahin si prospect A, di ba? Kasi syempre, siya yung unang-una. Dahil bago ka pa lang, at least kung merong pera yan, madali natin maka-close deal, di ba? Kasi minsan, pag inuna natin yung wala muna, di ba, tatagal lang tayo. So kaya po, among the prospect mo, pipiliin po talaga yung top 20 muna na category A. Okay, so po yung may money, may authority, may network, may needs. Okay, pangalawa, dahil nasa listahan mo rin si prospect B. Ayan. So ito pong nakikita nyo to, kasi sino-sino ba yan? Sabi ko nga kanina, everybody. Pwedeng dentista mo yan, teacher mo yan, kaklase mo yan, etc. No? So yan yung mga listahan, ililista mo sila lahat yan. Ngayon, tawag dito, pag nalista mo na yan, ngayon, yung sunod naman, saan mo ililista naman si category B? Ito yung medyo 50-50. Parang gusto magnegosyo, hindi ka sigurado, empleyado, di ba? Yan. So, ilagay mo siya sa B. Yung tingin mo, gagawin ba niya o hindi niya gagawin yung negosyo? Siyempre, yung letter C, ito yung sinasabi namin na medyo negative. Alam mo ng negative. Negative sa networking, negative sa business. So, bakit natin siya kinakategorize? Kasi nga sabi ko, uunahin muna natin yung may gusto. Unahin muna natin yung madaling kausap. Kasi bago ka pa lang eh. Imaginein mo, inuna mo yung negative. Ang dami. Ayaw. Sa bandang huli, 10 in-invite mo, 11 na wala. Kasi bakit? Kasama ka na doon, di ba? Meron nga ako dito, di ba? In-invite ka agad yung best friend, di ba? Kaso hindi pa niya alam yung tamang invitation, di ba? O, nangyari, umayaw. O, yun, dinamdam na niya. Pati siya nawala. O, di ba? Isa pala yung invite niya nawala na. Sayang yung opportunity na hindi mo nakita hanggang dulo. Okay. So, ngayon, kaya po gano'n na pinapagawa namin sa inyo. Ngayon, syempre, unahin natin yung kakilala. No? Ang tawag dito is the warm list. Ayan. So, ibig sabihin, yung kakilala mo talaga, kamag-anak mo ba yan? Kaklase mo, di ba? Ito yung mga ka-opisina mo dati or ka-opisina mo ngayon, di ba? So, unahin natin kung sino yung nasa man category natin sila, di ba? Okay, yung cold naman na sinasabi, ito naman po yung hindi kakilala o acquaintance lang. Bawa, meron kasi tayo batchmate natin, di ba? Kilala mo lang siya, naging friend mo sa Facebook, pero di naman kayo close. Acquaintance lang, no? Nandun yan sa cold list mo. Kasi bakit kailangan natin kinaklasify, sabi ko nga kanina, para alam natin
kung sinong uunahin natin. Okay, sabi ko nga, unahin natin si category A. At gagawin mo naman to kasama si upline, no? So, lista mo lang, ha? Lista mo. Hindi pa natin iniimbitahan. Kasi minsan, prospect pa lang, ini-invite na. Minsan, prospect pa lang din, nung sinabing ilista mo lahat ng prospect mo, nag-prejudge na. Alam mo yung nag-prejudge? Ito si ano, hindi to pwede. Ito, hindi na nilista. Sabi, pwede naman i-categorize mo. Kung akala mo ito hindi pwede, lista mo siya sa B. Pag ito negative to, lista mo siya sa C. Ililista pa rin, ha? Yan yun. Okay. Uunahin lang natin si category A. Ayan. Ngayon, tanong mo ko, minsan dumarating dun sa point na, ma'am, parang wala na akong malista. O, di ba? O, saan yung prospect? Di pumasok ka dun sa mga group, di ba? Marami dyan. Pumasok ka sa group ng mga kababayan mo. Pumasok ka sa group ng mga negosyanteng ganito. Doon, maghanap ka. Profiling mo sila. Hanapin mo kung sino doon. Then, maglista-lista ka, ha? So, kaya kailangan kasi, para hindi ka maubusan ng prospect, no? Maging habit natin ito, yung meron tayong daily prospect talaga. Kasi minsan, di ba, nakalista na tayo, biglang may naalala ka, si ano pala. So, dapat parang may maliit kang notebook din, or kaya yung notebook mo laging nasa tabi mo. Naalala ko, yung kaklase ko pala, si ganito. Biglang nakita mo sa Facebook, biglang may pinost siya, dumaan sa timeline, sa timeline mo, sa notification mo, di ba? So, dadagdag mo yon. Dapat maging habit natin that may 5 nadadagdag. Araw-araw. Sabi nila 5, grabe, di ba? Try mo lang, no? Maayaw ka na kagad, try mo lang, no? Kasi pag na-try mo na to, sasabihin mo, ganun lang din pala. Kasi kailangan marami tayong prospect talaga. Marami tayong invite. Okay. So, meron kang daily prospect. Tapos, yung 5 prospect mo na yan, araw-araw din, no? Nung kinategorize yun na, sinong mga iimbitahan nyo? Ayun na. Doon na tayo papasok sa tamang invitation, di ba? Ngayon, para bago ka mo sila invited, dapat alam mo yung tinatawag nating form. Ano yung form? F-O-R-M. Alam mo yung family background, alam mo yung occupation, alam mo yung recreation, nasa R, ito po yung free time niya. Para alam mo ano yung message mo sa kanya. Okay? Kasi minsan dati na-experience ko, ma'am, may prospect ako ganyan. Minsan, iimbitahan na, tatanungin ko, anong background? Teka, i-check ko pa, di ba? Sabi ko, ano ba yan? Dapat pino-form, no? Para alam din natin, kasi alam niyo po ba, dapat sa prospecting pa lang, alam mo na paano siya i-close deal. Di ba? Sabi na, prospect pa lang, close deal. Oo, kasi yun yung mahalaga. Bakit mo siya i-form? Kasi para alam mo na, ano ba yung tamang presentation sa kanya, tamang invitation. Yung mga kasunod kasi na gagawin natin, yun po yung makakatulong, no? Kaya dapat mahalaga na i-form sila. Ano ba? Kasi halimbawa kasi, no? Prospect mo, ano pala siya, kaibigan mo, di ba? Matagal mo nang hindi nakita, di ba? Tapos syempre, kukumustahin mo muna yan. Hindi yung kagad na pag pinaprospect mo, tapos inalam mo, kinumusta mo, inalok mo kaagad ng business, hindi gano'n, ha? Pwedeng, dahil pinaprospect mo siya, pinuform mo siya, di ba? Kukumustahin mo lang muna. Kumusta, friend? Di ba? Ganyan. Ilan na ba yung anak mo? Di ba? Mag-build ka muna uli ng rapport. So, doon nalalaman mo na meron pala siyang 2 anak, di ba? Na maliliit pa. So, yan kasi yung mga prospect niya, tumiting-ting-ting na yan. Ibig sabihin, kung ano man yung abalahan niya ngayon, na pinagkakakitaan niya, alam mo, darating yung time pa nag-aaral yan, ay grabe, di ba? Gagastos uli yan, ng dagdag na gastusin, di ba? So, kaya kailangan niya itong negosyo na to. So, yung mga ganon. Kaya mahalaga na alamin natin yung family background. Yung asawa pala niya, OFW, di ba? Alam natin na bagay sa kanya yung remittance. Ano pa? So, yung occupation niya, bawa, ano na pala siya, may posisyon, may authority, di ba? So, doon mo nakikita, no? Doon mo rin minsan nakakategorize kasi yung tao. Kasi minsan nga, yung prospect mo, hindi mo na siya kilala ngayon. Ano bang estado niya sa buhay, di ba? Nakita mo, barangay chairman na pala siya. At least nalalaman mo na ika-categorize mo siya doon sa category A. Di ba? May authority na pala siya. Di ba? Leader pala siya ng isang organization. Yung mga ganun ba? Okay. Ngayon, para after that, di ba, tatanungin mo na kung, syempre, pag alam mo, pag nagtatrabaho yan, aalamin mo ano yung day off niya o ano yung wala siyang pasok. Di ba?
ano yung mga hindi siya busy, kung negosyante naman yan, ano yung mga araw na hindi siya busy. So, true kwentuhan lang muna yan, ha? Ang tawag doon, ipo-form natin siya. Okay, ngayon, pag alam mo na yun, nakalista din yun dapat, di ba? Kasi nandiyan na siya sa top. Tapos, pag nalaman mo na, ito yung unang iimbitahan natin offline, o di ba? So, papasok na tayo sa proper invitation. Kasi po, sa invitation natin, may mga tamang approaches din po tayo, di ba? Okay. Paano yan? O how to invite, di ba? Ngayon, yung mga prospect natin, sa totoo lang, meron tayong klase ng, kumbaga ako kasi parang, para sa akin kasi, ang pagpo-post ko sa Facebook is a kind of invitation. Alam niyo kung bakit? Kasi pinapaalam mo na, ang invitation pala is, ipaalam mo na may ganito kang negosyo. Na? Kasi di ba, nung nag-post ka, sabi nung kaibigan mo, hala, meron na palang ticketing si Carol, di ba? So, hindi mo alam na invite mo na siya doon. Gusto ko rin yun, di ba? Kasi sabi ko, yung mga malalaking negosyo, di ba? Kung makikita mo, si Jollibee, bakit paulit-ulit siyang nagpo-post ng mga pagkain? Minsan, nandun pa sa dinadaanan mo sa ano tawag dito, sa footbridge, di ba? Laki-laki. Kasi they're inviting na meron kaming ganitong, baka nagugutom ka na, kumain ka, di ba? Parang nire-remind tayo. So, i-invite ka, no? Hindi mo alam, no? Yung mga pinopost nila, imagine mo yan, malalaking negosyo na yan. So, ganun din tayo, no? One way of inviting our friends, our colleagues, mga kakilala, is posting, no? Posting in Facebook. Kasi yun yung way natin ngayon para mapaalam natin, di ba? O kaya mag-post ka dyan sa labas ng bahay mo, ng ating tarpaulin, may dumaan, nakita nila. It's one way of invitation. Not only doon lang sa nilista mo. Kasi minsan yung mga warm o yung mga cold, doon natin sila pwedeng ma-invite. Okay. So dahil, ano lang yan inviting is simply let the others know na meron kang business na. No? Sabi nga, at eto lang may mga do's and don'ts sa invitation. Sa invitation, minsan ini-invite mo lang, do not present. Just invite. Ano po yung rule sa invitation? Okay, number 1 rule, kiss. Hala, ikikiss ko ba siya? May meaning po yun. K-I-S-S. Keep it short and simple. Keep it short and secret. Ayan. Ibig sabihin, minsan pag mag-invite tayo, pwedeng huwag mo munang sabihin yung company, yung presyo. Okay. Kasi alam mo, experiences kasi din namin dyan. Minsan, lalo na pag nasa category ng 50-50 ng B, hindi mo alam kung may pera o wala, di ba? Tapos in-invite mo, or alam mo naman, eksakto lang yung pinagkakakitaan niya. Sinabi mo yung presyo. So, doon pala, kumayaw na siya. Kasi, ay, may kapital pala. Kasi minsan yung mga tao, di ba? Alam naman ang negosyo, may kapital, tatanungin pa kung may kapital. Tama ba? Di ba? Yung mga tipong ganun. Natural, pag negosyo yung pinag-uusapan, may kapital yun, di ba? Kaya lang, minsan yung 15,000, malaking bagay na sa kanila yun, di ba? Pag negosyante kasi in-invite mo, sisiw sa kanya yung 15. Kaya ako ginagawa ko pag nagtatanong, magkano ba yung pag giningimbawa na sinabi mo na meron ka ng, ini-invite mo siya for a business presentation. So, magkano ba yan? May capital ba dyan? Hindi ko po sinasabi. Pag alam ko na hindi siya negosyante talaga. Kasi, yun nga, umaayaw na agad. Diba? Dami ng dahilan. Kasi sayang yung opportunity na dapat nakita na muna niya yung negosyo. Tapos, kasi pag nakita niya yung business presentation natin na napakaganda at napakalaki naman pala ng opportunity para kumita, yung 15,000 may isip niya, kahit wala ako niyan, gagawa ako ng paraan. Kasi ito pala yung pwede kong kitain dyan, no? Kaya po mahalaga, simple lang, no? Just invite them, di ba? So, paano natin sila invite? Meron pa tayong tinatawag na direct approach and indirect approach. Ayan. So, direct approach, yung talagang pag alam mo na ito ay category A mo, negosyante siya, sino pa yung mga pwedeng direct approach tayo? Yung mga, pwede rin kasi yung mga, ano tawag dito, yung mga busy tao, professional, kasi ano yan, mahalaga sa kanila yung oras Minsan sasabihin nila, o sige, bibigyan lang kita ng 15 minutes, i-present ko sa akin yung business. O di ba, tinaningan ka kagad ng oras. So, ibig sabihin gusto nila direct kagad. Sabihin mo na kagad yung business natin. Wala nang paligoy-ligoy. Baka mamaya, marami ka pang mood setting, etc. Di ba? Iiwanan ka na niya. Tapos na yung oras, di ba? So, direct approach yun. Sabihin mo na kagad ano yung business. Okay. Minsan naman,
basta yung direct to the point, meron akong business na ipapresent sa inyo, di ba? Yan, yung mga ganon. Okay, mga direct approach siya. Kaya, pag naghaw-haw na yan sa posting mo, dahil ang pinost mo naman ay business, so alam niya business pag-uusapan nyo, so direct approach, imbitahan mo siya sa business presentation. Okay. Ngayon, meron naman tayong tinatawag na indirect approach. Ano yon? So, ito yung tinatawag na third-party approach or yung tinatawag na opinion approach. Ano yung third-party approach? Friend, pero gusto mong imbitahan yung kaibigan mo, meron akong pinasok na business o papasuking business. Alam ko marami kang kakilala, di ba? Pwede bang tulungan mo ko yung si ganito, kunyari may mga alam ka, di ba? Or may kakilala ka kasi ito yung business na nakita ko, ganyan. So sabi niya, ano ba yan? Di pa sasabihin mo lang, ito yung mga services, bill payment, ticketing, ganyan. Sabi, ang ganda pala niya na. Bakit ako muna? O, di ba? Minsan may mga ganyan eh. May mga indirect approach, no? Meron po kami, may experience ko, may mga ganyan ako na-invite ko, pero hindi kagad directly siya. Okay. Pero gusto niya siya muna yung mauna. O, di ba? Maganda pala yan. Sige, paano ba yan? Sige, may presentation kami, ganito. O, paano naman yung opinion approach? Lalo na yung mga bata, minsan, di ba? Minsan, hindi nila ba? May tita sila, may mga kamag-anak na gusto nila, alam nila, negosyante, pero dahil alam bata sila, baka hindi sila paniwalaan. Sabihin mo nila, tita, meron po akong nakitang business maganda na gusto kong mapag-aralan o makita. Alam ko, parang magaling ka sa pag-business. So, okay lang ba na ma-invite kita doon sa business para mabigyan mo naman ako ng advice. Ayan, di ba? So, yun, pwede rin yun, effective din yun, di ba? Tapos nadala mo na siya doon, nakita niya, uy, ang ganda pala nun, di ba? O, na-close deal na. Ha? So, yan po yung mga pwede natin gawin pag ini-invite. Ang tawag po dyan is the art of invitation. Ayan. So, ngayon, dahil alam mo na, di ba, na-invite mo na, sinabi mo na kay upline, may invite ka. So, saan natin siya pwedeng presentahan? Ayan. Sabi nga, ito, tong art of invitation na yan. Pag ikaw ay member na kay Unified, ito kasi yung sinasabi ko yung mga bago. Pero ako kasi, syempre, dahil marami ka ng invite, ang pag-invite po at pag-prospect, tuloy-tuloy po talaga, no? Kahit po tayo ay medyo matagal na, marami na rin naging business partner dito, tuloy-tuloy pa rin po. Okay? Kasi nga minsan, may mga times na hindi masigla yung team mo, di ba? Ngayong time, dapat nag-i-invite ka pa rin. Parang wala ka pang nabibuild. Lalo na pag alam mo na wala ka pang nabibuild na grupo, o wala pang sumasama sa'yo, or kaya pare-parehas pa lang kayong mga bago. So, invite. Parang alam mo yun, parang bahagi na ng buhay mo sa araw-araw na yung mga prospect mo ay iimbitahan niya. Siyempre, habang tumatagal ka naman dito, nakikita mo na yung proper or art ng pag-i-invite sa kanila. At yan, dapat araw-araw mong ina-apply. Yan, hindi pwedeng, ngayon mag-invite, bukas hindi, ngayon hindi pwede. Lalo pagka ikaw ay alam mo na mag-build ka nito. Okay. Ngayon, sabi ko nga, pag nag-i-invite din tayo, hindi tayo nagkukumbinsi ng tao, no? Kasi ako, minsan parang nahihiya ka mag-invite, di ba? Kasi feeling mo, kumbinsihin mo siya, hindi. Tandaan ninyo na ang ino-offer natin sa kanila is opportunity na kumita sila ng pera. An opportunity na pwedeng mabago yung buhay nila. Ako, mula nung naintindihan ko, na oo nga, no? Kaya ako siya ini-invite, hindi dahil para magkaroon ako ng kita din dito. Kung hindi, yung chance na baka makita niya yung negosyo na nakita ko rin, paano rin makuha ko pa yung mga pangarap ko, ay kaya po yung invitation sa akin, ganun na siya ka-open na talagang everybody gusto kong imbitahan talaga na kay Unified, no? Yan. Kaya lang nga, may mga tamang timing din talaga, may tamang approach. Ayan, kaya nga nag-aaral tayo ng skills. At eto, talagang gagawin natin. Ako, nung sinabi sa akin na, ito yung prospecting, kinabukasan, gawa ko na yan. Pag sinabing ito yung tamang invitation, gawin mo yung third party approach, in-apply ko agad dyan kinabukasan. Nahanap ko na doon sa mga prospect list ko kung sino yung pwede kong applyan nun. Okay. O kung yung third party, direct, yan, lahat yan, apply talaga yan. Kasi bakit? Kasi kailangan na-experience mo yun. Tandaan nyo ha, ang skills kailangan na i-experience. Nakakita ka ba sa trabaho mo, inaraw-araw mong ginagawa,
natural, magkaka-skills ka. Hindi mo ginagawa, magkaka-skills ka ba? Di syempre, hindi, di ba? Kaya eto talaga, ang gagawin natin, do this every day. Hanggang sa maging habit mo na, hanggang sa maging part na ng buhay mo. Ako, part na ng buhay ko talaga, ang prospecting invitation. Everyday kasi yan. Grabe, di ba? So, yun. Ano pa? After ma-invite mo siya, dahil alam mo na yung tamang approach, so meron kang calendar of activities dapat, kalendaryo. Kasi doon mo isusulat kailan siya a-attend, di ba? Ngayon, sa pag-invite mo, wag yung kung kailan, aantayin mo na lang siyang dumating. Pina-follow up din po ang mga ini-invite. Kasi minsan, meron tayong ini-invite, antay ka ng antay, nung time na ng presentation, tinext mo, ay, sorry, nakalimutan ko kumahari. O, di ba? May mga ganyang instances. Nalimutan. Kaya ako, mula nung na-experience ko yung sabi ko, wala, basta kailangan, dahil siya nakakalendaryo, kailangan before the presentation, mga 2 days before, i-remind mo siya. Marsa, naka-schedule ka sa business presentation namin sa Zoom, sa Tuesday, 2 o'clock. Sabi, ay, buti na lang, Mare, ni-remind mo ko. Ay, buti na lang, friend, ni-remind mo ko. Kasi may schedule sana ako eh. O kaya, nung ni-remind mo siya, ay, friend, sorry kasi meron kasi akong may emergency na pinagawa si boss, o di ba? Para hindi ka sana do, hindi ka, di ba? Sana do. Kanta yun nung araw, sana dumating, o di ba? Hindi yung napunta ka sa India, sa India ka, di ba? So, anticipated mo na dapat na yung prospect mo darating talaga. At dapat marami sila, ha? Dapat ang i-invite mo sa isang araw, nasa isip ko, pinakamababa, 5. O, sabi nila, ang dami naman. Siyempre, hindi man dumating yung isa, yung dalawa, may 3 ka pa rin. Hindi man dumating yung 4, may 1 ka pa rin, hindi ka na 0. Ha? Siyempre, kasi kung isa lang yung in-invite mo, kasi hindi pa dumating, o di wala, mga ka na. Ibig sabihin, ikaw na lang. Invite mo yung sarili mo kasi kailangan mo pang mag-attend ng training. Sabi, kailangan mo pa ulit attinan yung presentation para ma-master mo naman. Kaya hindi porket hindi dumating yung invite mo, hindi ka na rin a-attend. A-attend ka pa rin, kasi lalo na pagbago ka. Kasi, kailangan kasi, ma-master mo rin yung mga presentation, kasi minsan, may mga invite tayo na hindi talaga sila available dun sa mga araw ng presentation natin, di ba? Kaya ang gagawin mo doon, ikaw talaga, aralin mo yung negosyo para doon sa oras na pwede siya, marunong ka na rin mag-present. Siyempre, minsan, pag bago ka, sasama mo si upline mo. Kaya mamaya sa presentation, iaano natin yung paano yung mga rules din doon. Pero ngayon, sa pag-i-invite pa lang, so sabi ko nga, dapat maging habit natin, nag-i-invite tayo. Ba't tayo mag-i-invite? Kasi gusto natin ipakita sa kanya magandang opportunity na nakita natin na pwedeng mabago yung buhay niya, pwedeng gamitin niya, extra income. Maraming reason yan, no? Yan, okay. Kung bakit gagawin niya yung negosyo. Okay, so na-invite mo na siya. Nadala mo siya. Saan mo siya invited? Ang dami nating presentation ngayon. Lalo na ngayon, no? Under the new normal. We are on the Zoom. Alam ko, bawat isa sa inyo may kanya-kanyang mga Zoom or, ayan, nakalagay dyan Diamond kasi amin yan, di ba? May mga Diamond conference kami kasi alam niyo naman na AXM Diamond ako, di ba? So, may mga group conferences, etc. Ibig sabihin, yung kayo-kayo lang. Ilan lang kayo, no? Mga 2, 3. Ayan po kasi yung dati, nung offline tayo, para yun yung sinasabi namin table talk, di ba? Kasi wala nang table ngayon, di ba? Kaya group na lang, Zoom na lang, pwede through, tawag dito, Google Meet, pwede namang through Messenger, ang tawag doon, group chat, di ba? Yan, maliliit na grupo lang, no? Kasi minsan yung ating mga presentation, nag-ano yan ng mga 10 tao hanggang pataas kasi pagdating sa Facebook, 'di ba, o sa Messenger, limit lang po yung pwede. Pero dahil minsan kasi may mga iba kasi na hindi talaga kaya makapag-Zoom, 'di ba? Kasi mahina yung internet. So ito pwede mo siya presentahan through yung Google Meet or kung malakas pa rin ang kinakaing data or ng ating Google Meet, pwede na dun sa one-on-one o group. Ayan. So, pwede pa rin one-on-one at dapat meron pa rin nun. Huwag nyo lang iasa. And of course, ano pa? Meron tayong URTV, Unified Radio TV, di ba? Continuous po, everyday pa rin ang ating presentation ng ONE dyan. Okay. Meron pa, lalo na yung mga Hackot Day, di ba? May Hackot Day tayo sa international, sa Canada, sa Europe, di ba? Sa Asia, sa Arab, o ano pa. Di ba? Ang dami. Di ba? Meron tayong Hackot Day na
na during the dito sa Zoom lang, di ba? Na lahat pwede. Actually, kahit na sabihin natin Hakot Day sa Arab, ang dami rin nagpupunta doon, di ba? So, yun yung ang dami. Kaya hindi ka maubusan ng presentation dito kay Unified, no? Baka ikaw na lang yung kulang, tsaka yung ini-invite mo, di ba? Kaya, tapos ito malupit, di ba? Yung nag-present, hindi naman ikaw, lalo pag bago ka, di ba? Ayaw mo nun, invitein mo lang siya, sabi nga namin 10%, di ba? Pero the 80% o the 90% ang gagawa, yung ating mga sa Zoom or kaya dito sa ating mga presentation na Hakot Day, yung mga speaker natin, sila yung nagsalita. And then, minsan, na-close pa ng mga top earner, na-close pa ng mga taong may resulta dito, di ba? So, hindi na rin ikaw yung gagawa. No? Tapos, nagustuhan niya, pamalupit, di ba? Nung nag-join siya, nag-pay in siya, kanino yung kita? 100%. Di ba sa'yo naman? Tapos aayaw-ayaw ka pa. Kaya samantalahin niyo po, grabe talaga na. Ganon po yung ating mga presentation. Hanggang sa kaka-attend mo, di ba? Nagpa-practice ka na rin, natututo ka na. Ayan. Hanggang sa kaya mo na mag-present ng business. Okay. So, after the presentation, ano pa ang mga gusto nating malaman during the presentation? Kasi since new normal naman tayo ngayon, yun nga yun, no? Ang tawag dito. Dapat, for every presentation, sa totoo lang, dapat po nandun kayo, no? Wag na wala ka doon. Kasi baka mamaya, pinapunta mo doon, tapos yung prospect mo, dami palang tanong, di ba, during the present, di mo na ngayon, tawag dito, alam, di ba, yung mga naging tanong niya, di ba? So, dapat nandun ka talaga, okay? Yan, so ano pa yung ating rules sa mga presentations natin? Ayan. Yan, rules, di ba? Nagbi-bridge ka rin, lalo na pag URTB. Ngayon, nasa URTB tayo. Kasi kailangan ang makita during the presentation, lalo na po sa Zoom, sa URTB, yung energy. Yung alam mo yun, yung positive energy na yung tawag dito, kasi nga virtual lang tayo. So paano ka magbi-bridge? Ito yung pwedeng nagla-like ka, nag-heart, no? Huwag naman yung sobrang dami ng heart, no? Kasi sa totoo lang po, based on the experience, and lalo na pag Zoom, pag marami po kayong tinatype dyan, natatakpan na yung mukha ng speaker. Ha? Yung tamang tamang comment lang, no? Yan. Bawa sinabi mo na, pag sinabi yung negosyo, di ba, nagko-comment ka ng doon. Ako kasi, pag ako nanonood ng ganyan, ang kino-comment ko yung talagang, pati ako na-excite, yung nararamdaman ko talaga ay, minsan sinasabi ko talaga, ganda talaga ng business, amazing, di ba? Thank you, di ba? Yung grabe, di ba? Minsan napapagrabe pa rin, di ba? Kasi nga, talaga naman, ako kahit hanggang ngayon, may mga, alam mo yun, na-internalize ko pa rin talaga yung mga presentation. Lalo na, kung ikaw ang presenter, dapat excited ka talaga. No? Kasi napakagandang negosyo naman po talaga yung ino-offer natin. Di ba? So, yun. Kaya yung sa virtual natin, yung setting the good energy, kailangan po natin lahat yan. Magtulungan po tayo doon. No? Ayan. Kaya ngayon. O, di ba? Dito ako sa kabila, binabasa-basa ko yung mga comment ba? Wala naman. Okay, yan. So, yun po yung ating gagawin sa presentation. Ayan. So, una, kung bago ka, nag-attend ka lang para malaman mo rin paano po yung ginagawang presentation hanggang sa natututo ka, di ba? So, pag ikaw naman ang presenter, alam mo na, gagayahin mo lang din sila, di ba? Kung gaano ka-excite yung natin. Ayan. Sige. Tapos, syempre, sabi ko nga, yung ABC rule, hindi rin mawawala yun sa presentation, no? So, ikaw na, yung tawag dito, tayo kasi, yung nagpa-present, tayo yung parang advisor, no? Pinapakita natin. Yung bridge, ikaw nga yun. So, si client. So, dapat din sa presentation, maganda yung background mo, di ba? Tapos, lalo na pag nag-one-on-one kayo, may mga one-on-one presentation, di ba? Dapat minamatch mo rin doon sa kausap mo. Pag kausap mo, medyo professional, dapat medyo naka-business attire, no? Tapos maganda yung background. Kasi minsan, ang kausap mo, professional businessman, tapos sa presentation nyo ng one-on-one o yung group presentation nyo, hindi maganda yung background mo, nalilito, may magulo, di ba? So, imbis na yung attention, nung pinipresentahan mo ay dun sa business, naguluhan dun sa background mo, di ba? Yung umiiyak na bata, etc. So, avoid natin yun. Lalo na po, pag ang client natin ay medyo nasa class A or yung tinatawag natin nasa
professional or businessman, ha? Pero kung ka-acquaintance mo naman yan, syempre avoid pa rin natin yung magulo sa background, no? Pero pwedeng medyo casual-casual para naman ma-match lang, di ba? Kasi baka mamaya naman bigla siyang ma-intimidate naman sa'yo, di ba? Kasi bigla kang naka-kurbata ka pa, etc. Di ba? Yung formal lang. At least yung formal tuloy. Yung smart casual. Ayan, smart casual. Naka-t-shirt. Never magpe-present ng nakasando. Never magpe-present ng yung spaghetti lang. Wag niyo pong gagawin yun, ha? Kasi po, tawag dito, hindi po hindi tamang, kasi business po yung ating pinapresent. Tama ba? So, kailangan, hanggat maaari po, business attire, no? Kahit hindi ka naman po naka-quote, kung medyo acquainted ka naman doon sa mga pinapresentahan mo, basta smart casual, yan. Kung lalaki, t-shirt, kung babae, naka-blouse, and good background. Okay po tayo doon, kasi nga, na tayo virtual tayo, no? Lalo na po din sa mga maramihan yung Zoom, no? Kasi minsan, ang dali lang nilang mag-live, di ba? O yan. So, doon pa lang, pag hindi na sila parang doon sa background mo pa lang, o doon sa itsura pa lang, na-turn off na siya, di ba? Sayang naman yung presentation. Umalis agad yung client mo, di ba? Kasi di natin sila mapipigil, Unlike doon sa nasa offline, di ba? O, pwede mo harangin, di ba? Eto, hindi talaga Anytime, pwede mag-leave, di ba? So, kaya kailangan talaga yung presentation natin ay maganda or presentable tayo. Okay ba tayo doon sa mga presentation natin? Ayan. So, di ba? After the presentation, syempre, dahil napresentahan na yan, may mga nag-share na, okay? May share din tayo. So, wag kang magpe-present din mag-isa, di ba? Kailangan meron ka din kasama, lalo na pag bago ka, nandiyan si upline. Kasi kailangan nating i-close yung deal, di ba? Minsan kasi yung closing the deal, hindi pa tayo marunong mag-close. Ako dati nung una talaga, hindi ako marunong mag-close, kinahayaan ko lang, parang hindi ako nagtatanong talaga kasi nahiya ako, di ba? Pero syempre, dahil si upline kasama mo na, so siya po yung pwedeng mag-closing the deal. Kaya nga po, sabi ko kanina, sa prospecting pa lang, pag na-form mo yan, si upline, alam niya na paano i-close yung deal. Kasi alam na po niya paano sisimula ng client mo yung negosyo. Pag alam niyang, negosyante to, di ba? Oh, ma'am, di ba? Dapat another basket of income, idagdag mo lang sa negosyo mo, di ba? Kasi unang-una, ang itatanong natin sa kanya, pagkatapos ng presentation, ang unang itatanong po natin is clarification. Ano po yung hindi nyo naintindihan sa presentation? May mga tanong po ba? Yan, ang mga tatanungin, di ba? Ni upline. Okay. Ngayon, pag sinabi niya, syempre, pag may mga tanong siya, question siya, sasagutin natin dapat talaga. Never na iiwanan natin ang client na hindi natin masasagot yung mga question niya. Kasi po, dyan siya nata-turn off minsan. Okay, hindi na yan babalik. Isipin niya, hindi niyo po wala alam, di alamin niyo muna, di ba? Okay. Ngayon, pag hindi mo naman alam, di ba, medyo segue ka na lang din ng konti na, sige ma'am, kasi minsan may mga technicalities o mga naman na hindi talaga ninyo alam, di ba? Good question yan ma'am, di ba? Kaya po, basta may mga tanong kasi na pwede namang masagot pa rin in other way, pero nasatisfy pa rin siya. Okay. Ngayon, syempre, after na ma-clarify na, masagot na yung mga tanong, no? Ang kasunod na tanong talaga, ma'am, kailan mo sisimulan yung negosyo? Huwag po niyong sasabihin na, ma'am, kailan ka mag-join? Pangit po yun, no? Kasi negosyo po yung pinakita natin sa kanila, kaya when you will start the business. Ayan, no? Kasi bakit kailangan natin silang tanungin? Kasi pag di natin tinanong, nakahang ka, di ba? Bawa tapos na, hindi mo natanong. O ngayon, pagkatapos mo, nag-iisip ka, kailan ko kaya siya ipa-follow up? Nakatingin ka na sa langit, no? Hindi mo na alam kasi hindi mo natanong. So, specifically, kailan niya nag-start? Ngayon, dapat din sa closing natin, yung tinatawag natin may sense of urgency. Kailangan masabi natin sa kanya bakit kailangan niya ng simulan ngayon, no? Yan. Sa closing din, minsan, meron tayong tinatawag na buying signal. Minsan kasi, nagustuhan na,
tapos ang dami mo pang kwento, di ba? Avoid natin yun. Pag nakita mo na gusto na, tapos sasabihin niya na kailan start, kaya mo na siyang magsalita kung kailan sisimulan, tapos sasagot ka na lang. Bawang kailan po natin sisimulan negosyo? Pag sinabi niya halimbawa na, next week, yan. Ito din papayag na hanggang next week lang yung narinig mo sa kanya o natanong mo sa kanya. Ma'am, kailan po next week? Kasi next week po is November ganito. Tuesday po ba? Weekend po ba? O weekdays? Di ba? Pag sinabi niyang weekdays, specific na kayo sa date. Tsaka sa time. Di ba? Kasi para alam mo, paano mo siya i-follow. Bawa, sabi niya, mag-start na siya, magbibigay na siya ng magpapadala na siya ng pera. Di ba? So, specific pa rin. Kasi bakit? Kasi para alam mo kung kailan mo rin siya i-follow up. Di ba? Kasi pag hindi mo alam yon, nakahang ka rin, di ba? So, yun. Kasi, yung sense of urgency pa rin, no? Na bakit gusto natin malaman na kailangan mag-start na siya. Kasi nga, yung opportunity na pwede na siyang kumita agad. Minsan tanongin niya. Sabi niya, ano na lang, after lockdown na lang. Di ba? Marami tayo na naririnig na ganyan. Alam niyo po, maraming sumagot sa akin ng ganyan. Ngayon pa lang nagpe-pay na. Kasi bakit sinabi ko, ay ma'am, nako, kung after lockdown ka pa po, grabe, di natin alam kung kailan mangyayari. O di lockdown, after the COVID, di natin po alam kung kailan. Maganda sa negosyo natin, during the pandemic po, ay magagamit na natin talaga yung negosyo. Unang-una, wala ka namang pwesto, wala kang overhead expenses. You can start remittance. O di ba? Yung ating negosyo ay very essential during the lockdown, di ba? Ako nga lang ngayon, di ba? Kanina lang meron akong bagong e-cash pay center, di ba? Grabe, di ba? Bagyo sa Bulacan. Hindi sana siya magbubukas ng e-cash pay center. Kaya sabi niya, ma'am, walang iba bukas kundi ako lang. Gusto yung transaction na kanina, ang dami pa rin. Di ba? Ibig sabihin yung opportunity na meron tayo sa negosyo natin na pwede kang kumita kaagad. Di ba? Nilalo na, nandito lang, home base ka, kakaputin ka lang sa bahay, di ba? Magbabayad ng bills, baha, o di ba, mare, due date ko na bukas, kailangan bayaran ko na tong credit card ko, di ba? Pwede ba? Ibabato ko na lang sa'yo yung bayad, yung mga ganyan, di ba? Kasi bahan. Joke lang yung ibabato. Siyempre, abot ko mamaya sa'yo. Dahil kaibigan mo naman yan, kumare mo naman yan, alam mo naman na nandiyan lang yung pera sa kanya, pwede. So, yun po, pakita nyo sa kanila yung opportunity na pwede na kaagad silang kumita doing the business. Kasi, ang negosyo natin is very essential sa panahon ng grabe, ng mga kalamidad. Ano ba yan, di ba? So, yun. Tapos, kaya po yung chance nila na kumita rin talaga, no? Kaya po kami, talagang ako minsan, pag ako yung nagganito talaga, ako pumapayag na hindi ka magbibigay talaga pero sa totoo lang po, dati hindi ko yan alam. Kaya marami rin po ako mga kaibigan na napresentahan na, kasi nahihiya ako dati, di ba? Kasi ang nasa isip ko dati, kaya ako nahihiya, kasi baka isipin niya, di ba, kikita lang ako sa kanya ng pero hindi pala. Ang nasa isip ko kasi ngayon, yung opportunity, friend, na kung ano yung pwede kong kitain, pwede mo rin kitain, kung ano yung pwede kong marating, makuha yung mga pangarap ko, nakuha yung pangarap ko, pwede rin mangyari sa'yo. So mula nun, by heart tayo dapat nagtutok pag magpo-closing tayo na talagang gusto nating tulungan yung tao, no? Kailangan hindi po labas sa ilong, hindi lang yung nakikita natin yung peso sa kundi. Kaya kung madalas din talaga na, tapos yun lang, sa closing talaga medyo, pag marami siyang tanong, tsatsagain talaga natin yung sagutin. Kasi wag natin siyang i-leave, no, sa closing natin na nakahang yung mga questions sa kanya. Kasi maaaring hindi na yan babalik, no? Or maaaring, kasi, di ba, tandaan natin, di ba, ang pagre-retain ng excitement ng tao sa business kahit gusto-gusto niya, within 48 hours lang yan. Kaya dapat, yung tipo na pagtapos nyo, pag-follow up nyo sa kanya ay nasa isip ka pa rin niya. Di ba? Nasa isip pa rin niya yung magandang opportunity na napakita mo sa kanya. Kasi na-close deal mo siya, napakita mo na lahat yung possibility na pwedeng mangyari sa kanya. No? Na yung i-invest niya ng 15,000, ano yung pwedeng bumalik. Di ba? So, dapat ganun talaga yung closing the deal natin. Of course, after that, nagkasundo na kayo kung kailan, dapat within 48 hours, ipa-follow up pa rin yan. Kasi minsan merong mga may mga presentation tayo na sasabihin, o kaya merong mga sasabihin pa sa asawa, di ba? Kaya nga minsan, sa invitation pa lang,
kung alam mo na siya yung wala siyang authority over the decision, so doon pa lang, isamin niya na yung asawa niya sa presentation niyo para yung decision nandun na. So let's say, halimbawa, yung kliyente mo, sabi niya, ay, sasabihin ko muna sa mga anak ko, kasi doon pala manggagaling yung finances, di ba? So, dapat next follow-up within 48 hours. Paano yon? Number one, syempre, pagkatapos yun ng Zoom, magpapasalamat ka sa kanya. Di ba? Na naka-attend siya, binigyan niyo ng oras, iti-text mo man siya, o i-chat mo siya, di ba? Para pag sumagot, alam mo na, interesado pa rin yan. Pag hindi sumasagot, baka busy lang. Iba, bisa di na talaga sumasagot, di ba? So, pero most of the time talaga, sasagot naman yan. No? Kasi nagpasalamat ka. Then, pangalawa, kung ano yung date na sinabi niya, no, nakakausapin niya yung asawa niya, at pepresentahan niyo uli. So, yun yung another set na magpe-present uli, nakasama na yung magdidesisyon, di ba? So, pa-follow up po pa rin yun. O, ma'am, sir, di ba? O, friend, nasabi mo na ba sa asawa mo? O, naka-schedule siya ng ganito kasi sabi mo, ganung date siya, day off, di ba? So, pa-follow up po pa rin yun para hindi ka rin asa, di ba, na hindi darating. Yan, ganyan. So, yun, yung mga ganong follow up, no? Tapos, syempre, kung alam mo na mag-join na siya, mag-pay na siya, follow up ka rin, mga 2 days before. Sabihin mo, oh, friend, remind ko lang sa'yo. No? Syempre, huwag naman yung kaagad na pagka-text mo sa kanya o pagka-chat mo, follow up ka agad ng gano'n. Kukumustahin mo muna. Ha? Tandaan nyo, ha? Laging nandun yung word na kumusta, di ba? Friend, kumusta? Kasi, kumusta pa lang na word, dapat sasagot na siya. Eto, okay lang, o, di ba? Minsan nga ako, kumusta, di ba? Wala pa akong sinasabi na kasunod. Sumasagot na, ay friend, sabi niya, huwag ka mag-alala, naalala ko, di ba? Alam na agad yung kasunod na sasabihin ko. Kasi nga, syempre, alam na rin niya na nagpa-follow up. Kaya lang, syempre, pwede kasing magkwentuhan muna kayo, kasi lalo na medyo alanganin siya, di ba? So, yung mga ganon, yung basta yung next appointment nyo. Pwede kasi ang next appointment, kung meron siyang parang gusto muna niya makita yung yung system, o di pwede naman kasi during the closing, pakita mo na kagad yung system kung yun ang gusto niya makita, no? Pero minsan naman yung iba, gusto talagang, the next, naman kasi, next presentation nyo, meron kayong technical, o pwedeng invite mo siya sa technical, no? Tapos, halimbawa, meron tayong next na half day, di ba? Tapos, lalo na, magtutok yung mga top earner natin, di ba? So, mas lalo mo silang imbitahan doon kung di mo pa sila nako-close deal. So, yan yung mga pwedeng next follow-up sa kanila. Kasi minsan, undecided sila. Pero, nung na-invite mo, marami kasi kami ganyan eh. Nung na-invite namin siya sa big event, doon sila nag-decide talaga na, ang dami na palang kumikita kay Unified, no? Ganito. Lalo na po, pag ang presentation mo one-on-one, kayo lang. So, much better talaga na kung di siya nakapag-decide kagad, sabi niya next month pa, ganung buwan. So, baka ahead of time, mapa-attend mo na siya doon sa big event. Kasi basta imbis na 1 month pa, baka that moment, ginawa niya na ng paraan talaga. Kasi nakita niya, marami rin pong mga cases na ganyan. Ha? Kaya yun po yung ating pagpa-follow up sa kanila. Ayan, di ba? So, syempre, yun, sabi ko, paatinin din sila sa yung mga URTV natin, etc. No? Kasi mas nakakakita sila ng bigger picture natin. Ayan. So, yun, nakatandaan nyo na ba kung anong mga gagawin natin, no, sa skills, no, para po lumaki yung ating tawag dito, yung ating organization, maka-invite tayo, magkaroon tayo ng mga kasamang business partner, na kahit sila, matutunan din nila to, makaka-invite din yung ating mga bagong business partner, plus yung ating mga downlines, etc. Ito lang po yung gagawin natin ng paulit-ulit talaga hanggang sa makasanayan na natin. Isama po unang-una, prospecting, ha? Magkaiba po ang prospect sa prospecting. Kasi minsan, naglista nga, hindi naman in-invite, di ba? So, yung thing, basta thing, ibig sabihin, this is an action na. Prospecting, and then, inviting natin, know the art of invitation, okay? And then, saan natin siya magandang presentahan sa oras na available siya, di ba? So, marami akong pinakita kanina mga presentation. And of course, dapat, di ba, yung closing the deal, yung pinakamahalaga, no? Kasi baka mamaya na-presentan mo, di mo na-close, sayang, baka hindi na makabalik yan. So, yung sense of urgency, yung dapat makita natin, no? Bakit niya to kailangan simulan na? And of course, number 5 is
follow up. Ayan. So, okay ba? After ko nito, bukas apply mo na yan. Kasi ako, ganyan ako noon eh, no? Basta lahat ng bago, bawa, nag-attend ako ng usap, may bago ako natutunan, apply na yan. Nag-attend ulit ako ng usap, ibang speaker, may bagong sinabi, no? Na bago sa pandinig ko, na hindi nasabi nung nakaraan, dahil iba yung experience niya, apply ko uli yan. Ganyan po dapat talaga ginagawa natin. Kasi we are acquiring skills, we are equipping ourselves, no? Para po mapalago natin talaga yung ating organization, yung ating negosyo. Kasi alam naman natin, nasa 80% no, ng kitaan dito kay Unified ay nasa network marketing o nasa networking. Ito malupit, di ba? Services pa lang yan. Pag naging downlines mo yan, grabe, di ba? Tapos gumagamit ng produkto, pag gagamitin natin ng produkto, kasi nag-attend tayo ng mga PDE, etc., ng mga wellness, ano natin, di ba? Presentations, lalo na yung mga URT kalusugan, na naintindihan nila na dapat pala, prevention is better than cure. So, bumibili na ng produkto, lahat yung mga downlines natin, yung mga napapresentahan natin, grabe. So, another kitaan na naman yun. Grabe talaga. So, doon mo na po may enjoy talaga. No? We have 12 ways to earn, kaya dapat ma-maximize po natin na through our business na to ay ma-enjoy natin lahat ng kitaan dito kay Unified. And this training skills is very essential, is part na para maging successful ka talaga sa negosyo na to. At ito po ay natututunan. Kaya huwag kang mag-alala na wala ka nun kasi ako wala rin akong ganitong skills dati. Pero dahil in-apply ko, in-equip ko yung sarili ko, ginawa ko po. Ngayon, ano na lang din, habit na, addict na, kumbaga, di ba? O, saan ka, addict na, di ba? So, ganun yun. Kasi naintindihan ko na po din talaga na kung bakit i-share ko yung negosyo ni Unified kasi alam ko, malinaw sa isip ko na ang nai-invite ko dito kay Unified ay pwedeng magbago ang buhay at pwedeng makuha ang mga pangarap tulad ko, no? Kasi yun po yung mga nangyari din sa akin dito na unti-unti po, yung pangarap kong natulog ay nakuha ko na. Gusto ko, ikaw din, mga kaibigan ko din, no? Kaya lang, sabi niya, may mga right timing lang sa mga kaibigan natin. Okay lang yan. Basta tayo, yung makakasama natin dito, tuloy-tuloy natin gawin. Okay po? And of course, I hope na naka-share po ako sa inyo ng aking mga experiences no, dito sa ating skills no, kay Unified. Ayan. So, maraming salamat po ulit. And syempre, mag-ingat po din tayo kasi although medyo humina na naman yung bagyo, kaya alam ko may darating na naman. And let's pray and do our business right. Okay? And for that, thank you very much, Sir Josh, na nandiyan sa likod ng camera. And of course, Press Money, happy anniversary to all of us, our 9th anniversary. Looking forward na tayo sa December 5, yung ating po anniversary sales rally. Ayan, nakaka-excite na. Kaya po, ngayon pa lang, mag-invite na kayo talaga. Dahil tiyak, pag nakapanood dyan ng sales rally natin, instant pay yan. Ako po, every sales rally may instant pay din ako talaga. Kasi during that time, nag-i-invite pa rin ako, di ba? Addict na eh. And for that, good morning po sa inyong lahat. And salamat. Ayan, Sir Josh.